Hi, hello, good day. Kamakailan lang nga ay nag-announce ang Department of Education na magpo-full implementation na ng Strengthened Senior High School Curriculum. Maraming mga pagbabago kumpara sa dating K-12 SHS. So, una muna nating i-discuss ay ano bang pinagkaiba ng junior high school at senior high school. Sino-sino ba yung mga tinatawag na senior high school? Ang junior high school po ay from grade 7 to grade 10. Tinatawag po silang completers at may bumabatok pa. Tinatawag po silang completers pagkatapos ng grade 10. At kung magtutuloy naman po sila ng grade 11, tatawagin na po silang senior high school. May 2 years po tayo sa senior high school. Ano bang pinagkaiba nila? Sa JHS, may 4 na grading po yan sa loob ng isang taon. For example, ang subject na English, pag tinake ba sa junior high school ng first grading, ititake mo pa rin ba ang English na subject hanggang fourth grading? Yes, dahil fix po ang subject nila hanggang fourth quarter. Di ba kayo yung mga grade 10, incoming grade 11, nung junior high kayo, kung tinake nyo yung English, buong taon nyo siya ititake ang English. Kung math naman, buong taon math. Tapos sa senior high naman, dyan na nagkakaiba-iba. Instead of quarter, ang tawag, semester na po siya by semester. May 2 semester kada taon. So, sa senior high school naman, tanong, pag tinake nyo ba ang English sa first semester, ititake nyo pa rin bang English sa second semester? Hindi na po. Dahil, every semester po, nagbabago ang subject ng senior high. Pero, mamaya mababanggit natin kung ano yung nagbabago ng subject every semester. Yan po ano, sa junior high school, hindi nagbabago ang subject. Sa senior high school, nagbabago ang subject every sem. Ano nga ba yung Strengthened Senior High School Curriculum? Noong February 27 po, nag-announce po ang DepEd na sa susunod na school year, which is 2026 to 2027, magpo-full implementation na daw po ang Strengthened Senior High School Curriculum. Kung gusto nyo pong basahin yung announcement nila, yan po yun. Search nyo lang yan title. Yan po yan, full implementation. 2 page lang po yan po yung announcement nila. Tapos, ang ibig sabihin lang po noon na ipipace out na po nila yung dating version ng K-12 senior high school. Ano ba yung mga nangyari bago nila ipa-full implement yung Strengthened Senior High School Curriculum? Bago po sila nag-announce ng full implementation, nag-conduct muna po sila ng pilot implementation or paunang pag-implementa sa 891 schools. At doon po, according din po sa kanila na sa 891 schools daw po na yan is naging matagumpay naman daw po ang Strengthened Senior High School. Kaya nag-decide sila na full implementation na ito sa susunod na school year. Sino ba yung mga maapektuhan ng new curriculum? Sabi ko nga sa inyo, mga incoming grade 11. Kung ikaw po ay incoming grade 11, ngayong school year 2026 to 2027, kayo po ang unang makaka-experience ng Strengthened Senior High School Curriculum. Paano naman yung mga grade 12? Tutuloy nyo pa rin po yung mga strand nyo. Kung academic strand man kayo, sports, or design, tutuloy nyo pa rin po yan, or TBL, tutuloy nyo pa rin po yan. Si grade 11 ba, itutuloy pa ba na grade 11, incoming grade 11 ang dating K-12? Hindi na po. Sino magtutuloy? Si grade 12 po. So, ano nang gagawin ni incoming grade 11? Sila naman po yung mag-experience ng bagong Strengthened Senior High School Curriculum. Ano naman ba yung kakaiba sa Strengthened Senior High School Curriculum? Ano yung mga pagbabago? Dati po, may 4 tracks sa Senior High School Curriculum. May academic track, textbook, TBL po ang tawag dyan, tapos may arts and design and sports. Pero po, dito sa Strengthened Senior High School, 2 na lang po. Anong pamilyar dyan? Anong magkaparehas dyan? Si academic track po ay nandyan pa din. Tapos instead of TBL po, Tech Pro na po ang tawag sa kanya. Ano po ibig sabihin ng Tech Pro? Technical Professional. Explain ko lang po si TBL ay pareho pa din. Pero si academic track po, ang sakop na po niya ay, tingin tayo dito sa old curriculum. Si academic track po, ang sakop niya na ay academic track. Ito, sakop niya din si arts and design and sports track po. Yung tatlo pong yan, si red, si yellow at si blue, ay sakop na po ni pink na academic track sa new curriculum. Tapos si TBL naman po ay sakop na po ni orange na technical professional sa new curriculum. Naintindihan? Ano nga po ang sakop ni academic track? Si academic track po ay sakop si academic track, si arts and design, and sports. Sa technical professional naman po, anong sakop niya? Si TBL lang po. Core subjects. Ito magugulat kayo dito sa core subjects. Ano ba yung core subjects? Ang core subjects po ay itinitake ng lahat ng senior high school students. Yes. Kahit ano pa man pong piliin nyo dito, mapa-academic track man po kayo or technical professional track ang piliin nyo, yung mga core subjects po, ititake nyo yan. At ang core subjects po ngayong Strengthened Senior High School, di ko na po kasi yan nailagay, ay 1 taon nyo pong ititake. Yes. Balik tayo dito sa una. Ayan. Ang mga core subjects po ay ititake nyo siya ng first sem at second sem. Titake nyo po yan sila. Di ba sabi ko kanina nag-iiba-iba ang subjects every sem, pero sa core subject po ninyo, titake nyo po siya ng
isang taon. Grade 11 lang po siya i-offer. Ito pong core subjects nyo ay grade 11 lang po siya i-offer. Ayan. Dati po, sa old curriculum, 15, 15 po ang core subjects. Ayan o, sobrang dami, di ba? 1 to 15. Pero ngayon po, sa new curriculum, 5 na lang po. Si Effective Communication, General Mathematics, General Science, Life and Career Skills, pag-aaral ng kasaysayan ng lipunang Pilipino. Ay connected na sa General Education subjects sa CHED. Pag ma-college po kayo, yung 5 po yan ay connected na sa GE na tinatawag sa CHED, sa college or higher education. Titake nyo ba ito dati sa old curriculum every SEM hanggang grade 12? Parang 3 or 4 every SEM hanggang sa makumpleto yung 15, nagpapalit-palit yan. Pero ito, sa new curriculum, buong grade 11 nyo lang po yung ititake. First and second SEM. Applied and specialized subject. Ang applied and specialized subject po ngayon ay electives na. Pwede na po kayong pumili-pili ng mga subjects. Explain ko po sa inyo, ano po ba ang applied and specialized subject? Balik tayo dito sa ating diagram. Si applied and specialized subject po ay itinitake, tingin tayo sa old curriculum, itinitake ng iba't ibang tracks. Kunyari po, si academic track, hindi po siya magtitake ng specialized subject ng sports track. Si TBL naman po, ay hindi siya magtitake ng specialized subject ng arts and design track. Yun lang po yun. Yung iba-iba pong subject na itinitake kada track. Pero sa new curriculum po kasi, si academic track ay pwede nang pumili ng subject kay Tech Pro, Technical Professional. Pwede po siya magkuha dyan ng ilang subjects. Pero medyo magulo yan kasi ang tawag po dun ay doorway, pathway. Ay, wait lang, nakalimutan ko. Basta may ganun parang doorway something, ganun po. Yan, di masyadong inaral ang presentation. Ganyan po yung tawag sa kanya. Electives na lang po yun. Sabi ko nga po sa inyo, pwede nang pumili si academic track. Pero pipili pa rin po kayo ha, kung academic track ba kayo or technical professional yung kukunin. Pero pwede po talaga kayo mag-electives. Yung OJT or field experience nyo po, nandyan pa din po yan. Sa dating K-12 po, may OJT na din po talaga. Pero, sa new curriculum po, di ba, halos triniple. From 80 to 320 hours, naging 300 to 640. Di ba? Parang doble na nga po. Wala naman yung masyadong pinagkaiba. Yan lang po yung mga basic na nila. Then yung SHS curricular exits. Ano po ba to? Pag-graduate nyo po kasi, it's either, dahil iba-iba naman po tayo ng tatahaking buhay, it's either magka-college kayo, higher education, mag-TESDA kayo, or magtatrabaho na kayo, or magbi-business naman kayo. Pareho lang din po yan sa dati nilang aim, sa dating K-12 na, yan din po yung for curricular exit. Kung gusto nyo mag-college, mag-academic track kayo. Kung gusto nyo naman mag-TESDA or mag-develop ng iba't ibang skills, Tech Pro. Employment, Tech Pro. Tapos entrepreneurship, Tech Pro. Pero sa employment po kasi, si entrepreneurship po kasi, pwede din kayong mag-academic track dyan na may, may doorway pathway, doorway something, yung pwede kayong mag-take sa Tech Pro ng iba't ibang mga skills at gagawin siyang business. Pareho lang din naman po yan ang goal nila. Pero mas, gusto lang ng DepEd na mas padaliin ang, alam niyo, yung mga lesson. Tapos, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Kahit sobrang gulo.